Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. O Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the, in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. Madam Chair. The Chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion, Chair. duly seconded. Noong unang-una, yung 2022, ang nagsalita si Four-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. Ano sabi niya? Ang sabi niya, yun din, citing tradition and courtesy to the executive, he moved to terminate the deliberation on the OPB budget without any interpellation. Hindi na tinanong, wala talaga. Totally zero. Ayun, alam mo, pagka-tradition po ito parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nire-respeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano pong dahilan bakit po natin binago ang tradition? Noong 2023, at bago pa pag-usapan yung confidential fund ng Vice President, tumayo siya. O Kong Sandro Marcos. Ang panganay na anak ng ating Pangulo. Opo. Sabi niya, Mr. Chair, sabi niya, I am invoking, sabi niya, the long time and the time-honored tradition Okay. that the office of the, in processing the budget of the Vice President, Opo. there are no questions being asked, sabi niya. Madam Chair. The Chair recognizes Senior Deputy Majority Leader Sandro Yes, Marcos. in line with the long-standing tradition of giving the Office of the Vice President parliamentary courtesy, I move to terminate the budget of the Office of the Vice President. I object, We have a Madam motion, Chair. duly seconded. We have a motion, duly seconded, for the termination of the budget of the presentation of the We Office of the Vice object, President. Madam Chair. We have we a object. motion for the objection. The Chair now calls for the division of the House. Those who are in favor for the motion to terminate the discussion for the Office of the Vice President, please raise your hands. Secretariat is requested to please count the votes. So wala na And itatanong. because of that, Madam Chair, Mr. Chair, wala na nagtanong. Wala na. In 10 to 15 minutes na approve po ang budget ng Vice President. We have 21 members of the Committee on Appropriations manifesting for the approval of the motion. The Chair declares for the motion to terminate the presentation of the budget approved. Ito ang tanong, Mr. Chair. Kung ito po ay itinaguyod natin sa mahabang panahon, alam mo, pagka-tradition po ito parang it was set in stone. Yes. Hindi basta-basta nawawala ito Pinangangalagaan ito, nire-respeto ang isang well-kept tradition. So, Mr. Chair, ano pong dahilan bakit po natin binago ang tradition? Pakisagot mo, Mr. Chair. So, gusto kong ibalik sa kanila. Meron kaming tradisyon Meron kaming unwritten rule. Kung minsan yung mga unwritten rule na yun. Yun ang naghahari talaga. Yun ang naghahari. Totoo naman At yan po. hindi po pwedeng baguhin basta-basta lamang yun. Well, sabi nga nila, mukhang naiba po ihip ng hangin ngayon, Kong. Mukhang hindi, wala atang naghahain ng ganong emosyon. Hindi po pwede kasing baguhin yung tradisyon na yun sa ihip ng hangin lang din. Ganun ho ba? Kagaya na sinasabi ko, ito ay parang nakasulat sa bato yan kasi tradisyon Parang kultura, parang parte ng kultura ng House of Representatives yan. Eh baka hinihintay din nila ko na may isang parang Sandro Marcos sa tumindig doon sa komite. Wala ho atang tumindig kasi Kong Di ba? Kasi nung tagpo nito, itong huli, Nelson, walang tumindig di ba? Mukhang pinagbigyan ng mga gustong bumusisi. Ito yung So yun ang sinasabi mong ihip ng hangin. Hindi po pwedeng gano'n. Kahit na walang tumindig, kahit na walang dumaan na ihip ng hangin, nananatili yung tradisyon na yan. Yun ang sinasabi ko. Kaya nga pinoploat natin ngayon yan, kung sino ang sasagot. Kung sasagutin ng chairman, halimbawa, ano po ang nakapagpabago sa atin? Di ba? Kasi hindi ganoon kadaling baguhin yan. Parang binago mo yung kalakaran pagka ganoon.
So meron dapat na isang mabuti at matatag na kadahilanan para baguhin mo yung isang tradisyon na yon. Ayan. Noong unang-una, yung 2022, ang nagsalita si Four-Piece Party List Representative Marcelino Libanan. So, ano sabi niya? Ang sabi niya, yun din, citing tradition and courtesy to the executive, he moved to terminate the deliberation on the OPB budget without any interpellation. Hindi na tinanong, wala talaga. Totally zero. Ayun, so yun ang 2023 budget. Yung 2024 budget sa 2023 naman. Okay, yan. naman. Ngayon lang po talaga iba. Ngayon lang talaga mag-iiba. So, tama tayo sapagkat yun ang ating pinipilit na balikan natin. Meron talagang tradisyon. Sabi ko nga sa'yo, isa ako sa makapagtetestigo sapagkat sa ngayon, 17 taon na ako nagsisilbi. At kapag natapos ko next year, 18 na ako nakapagsilbi sa House of Representatives sapagkat nakita ko yung tradisyon na yan. At kaya may karapatan ako na itanong at meron din akong karapatan na sagutin naman ako ano ang nakapagpabago sa atin para sa gano'n na italikuran natin yung isang matatag at matibay na tradisyon na ating pinanghawakan sa matagal na panahon. Ngayon, naghahanap ako ngayon ng kasagutan. Baka naman gusto nilang balikan yun. Hindi ba? Kailan lang nangyari? 2023. Because the son of the president, the senior assistant majority leader, deputy majority leader, ang nagsabi at nag-sponsor ng budget. Invoking the time-honored tradition kept by the House. In-approve kagad yung budget. So, ano ba nangyari? Bakit parang naiba ata, no? Mr. Chair, ano ba nangyari? Yan ang gusto ko sanang itanong. Ano po ba dahilan? Hindi ba ako dapat sagutin? Ako, peacemaker ako din. Baka naman gusto niyong balikan po yun. Bigyan niyo po ako ng matibay na dahilan kung bakit kailangan natin baguhin yung tradisyonan. Hindi po ba niyo naalala? Yung opisina ng Vice President is the second highest office as indicated by the Constitution. So, tingnan niyo yung uri ng pagtatanong kung paano tanungin. Kaya paano po, tanong. Pagkatapos, ito pa, meron pa akong itatanong eh. Puro, ano na ako, puro parliamentary inquiry. Wala po tayong sinasidan dito kung alin ang tama o kung sino yung mali. Ang gusto nating sidan po rito ay yung mga pangyayari, yung experience natin bilang mambabatas sa mahabang panahon. Pagsama-samahin po natin yon. Ang isusunod kong tanong, kunyari, ikaw na ang chairman ngayon dyan. Mr. Chair. Kasi palagi nilang tinatanong, yung confidential fund. Okay. Diba? Doon na uuwi. Doon sila nag-away. Doon sila nagkaroon ng personal. Doon talaga naman, diba? Patot sa daan magkabilang panig. Mr. Chair. Yes. May I know for my own satisfaction, what is the nature of a notice of disallowance? Kasi, itong mga ito ay naging subject ng notice of disallowance ng COA, ng Commission ng COA. Yes po. Kasi kapag yung isang paggamit ng budget sang-ayon sa patakaran o sa pamantayan ng Commission on Audit, merong nakitang sablay sa anumang kaparaanan, ipa-plug nila ngayon yon at magkakaroon ka ng notice of disallowance. Sa pamagitan ng notice of disallowance din, kung sino man yung dinirekta ng opisina ng COA, meron ka ngayong obligasyon na sagutin mo yun. Yes po, sasagutin niyo yun. So, ang tanong ko, Mr. Chair, what is the nature of a notice of disallowance? Oo nga, no? So, ano isasagot sa akin? Kailangan sagutin ako. Ano yung nature? Ang nature niyan, again, isa itong notice na ibinigay sa'yo para sa ganon, tingnan mo kung paano nagamit. Sa aming palagay, may sablay ka rito, kailangan ipalawan mo. So, kaya merong disallowance. Sa ngayon pa lang, sabi namin, dinidisallow namin ito at kinakailangan ipaliwanag mo. At kung kinakailangan, ibalik mo muna ito. Parang ganyan, ano? Pero, ang notice of disallowance is not a final judgment. Tama kayo. Ito ay contestable. Ito ay appealable. Hindi natin alam, nasaan ba itong notice na to, saan pinagtatalunan, sa director's level? Okay. Kasi kung minsan regional level eh. Baka sa region, o kaya kung ito ay nandun na sa COA proper. National Office. Kumbaga yung NBank. Okay. Kasi merong tatlong hindi ko nagkakamali, tatlong commission, dalawang membro at isang chairman. Yes, So kung nandun na sa Commission on Audit proper, yun na ngayon ang nagpo-process nung isinagot na apila. Yung unbank nang nagpo-process. Ngayon, kung halimbawa wala na doon, halimbawa, ano man ang aksyon mula sa regional level o sa NBank, pupunta sa Korte Suprema din. So, ang Korte Suprema pa ang titingnan ng ganyan. Ngayon, kung yun ay nandun na sa mga opisina na yun, na sila naman ang tamang dapat nang magbigay ng hatol kung
paano talaga ang paggamit at kung talagang ang paggamit may sablay o wala, ito ay didesisyonan Oho. Ng komisyon. ng either the commission Oho. o kaya kung umabot na sa Korte Suprema. Oho. Ngayon, bakit mo pa ako tinatanong? Nandun na yun eh. Kaya palang sagot ng Pangalawang Pangulo, ito ay bahagi ng sasagot namin. Kaya yun yung pala sagutin, baka na ma-prem, sapagkat bahagi pala yun ng sasagot nila sa kataas-taasang hukuman. Kaya ngayon tinatanong ko, what is the nature of a notice of disallowance? It being contestable, it being appealable, naka-appeal pa yan eh. Pinagtatalunan pa yan. Sinisiyasat pa yan sa mataas na uri ng pagsisiyasat, kaya nga umabot na sa mga nakakataas na opisina ng mga nakakaalam sa mga bagay na ito. So yung palang estado, no? Bakit ngayon pinipilit pa nating paanakin at dito pa nagko-concentrate ang mga tanong? Di ba? Anong mahihita natin ngayon? Sinagot na nga yan eh. Sa makatwid, meron ng opisina na talagang tumitingin dyan. Tayo ba titingnan pa rin natin? Yan ang pinanggalingan lahat. Kaya tayo bilang peacemaker dyan, dapat balikan natin sa ganun. Ayun. Mukhang wala kasi nagpalutang ng ganyang puntos kong. Mukhang doon sa pagdinig, ayun ko, may kanyang sariling interest doon sa mga paraan ng mga pagtatanong po na lumabas doon sa Kamara noong isang araw. Kung makikita mo yung concentration ng pagtatanong, nandun nga sa confidential fund. Yun. Wala nang ang confidential fund dyan eh. Ang academic na ito, at sa pinag-uusapan na 2025, wala nang confidential or intelligence fund. Kung ipipilitin mo na ibalik doon sa punto na yon, ibang usapan na yon. Di ba? O bakit yun lang ang tinatanong? Hindi ba yung DILG, yung mga gobernador, yung mga mayor, may confidential fund din yan dyan eh. Ha? So dapat consistent. Kung gusto niyong tanungin lahat dyan, hindi siguro sa opisina ng Vice President. Para sa akin lang, kung mapagbalingan ng mga kasama natin, itong ina-analyze natin, sana balikan natin yung pangyayari. Di ba? Para sa ganon, makita natin kung alin ang mas tamang paraan. Ano ang tamang approach talaga? Ito pong opisina ng Vice President, nagkataon, sangayon sa ating saligang batas, na pinakamataas na batas ng ating bansa, siya po ang nag-occupy ng pangalawa sa pinakamataas na opisyal ng ating bansa. Meron kasi sinasabi kanina, shouldn't she be accorded proper courtesy? Ayun. Yun lang eh. Yun ang gusto nating i-analisa. Nasabihin sa lahat ng mga kinaukulan, pag-isipan po natin mabuti.